Mga tol, pumalag ang Malacanang, no, sa panawagang military action ni ex-President Duterte, no, laban sa administrasyon. Doon nga kasi sa video o doon sa press con ni dating Pangulong Duterte ay tila ba nananawagan siya, no, sa mga sundalo na kumilos na, umaksyon na sabi niya pa nga ganun, hanggang kailan ninyo susuportahan ang presidenteng adik, sabi niya pa nga ganun, mga tol. At tinawag niya nga fractured government. No, dito sa panawagang to, mga tol, ay sumagot na ang Malacanang, isang garapalang garapalang panghihimok, no, sa ating mga kasundaluhan na mag-aklas, no, sa kasalukuyang administrasyon sa hangaring mailuklok ang kanyang anak, mga tol, which is the Vice President Sara Duterte. Grabe, tumitindi na talaga problema ngayon dito sa awayang politika, no, mga tol. At tulad nga ng lagi natin sinasabi, sana wala sa atin, no, ang makikisali sa kanila. No, magandang makikibalita lang tayo para at least alam natin, mga tol, kung ano-ano mga nangyayari dito sa ating bansa. Pero yung makisali ka pa, yung tipong makikisama ka sa mga prayer rally nila kung tawagin, sa mga rally nila kung tawagin, na ngayon nagyayaya pa ng people power sa EDSA, mga tol, no? Hindi na para humantong pa ulit ang Pilipinas sa ganun. 'Di ba? Meron tayo kanya-kanyang problema sa buhay. Kailangan nating tutukan 'yon. Anyway, panoorin na lamang natin 'to mula sa PTV Philippines. Okay? Tinawag ng Malacanang na isang garapalang panawagan ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Armed Forces of the Philippines laban sa Marcos administration. Okay, ang panawagan naman natin, mga tol, wala kang kakampihan sa kanilang dalawa, no? Marcos, Duterte, wala sana, mga tol, wala kang papanigan. No, ang panigan mo, mga kapatid, yung natin sa ikabubuti nating lahat. Sana nga mas manawagan ka na sana magkaayos na, no, at sana, mga kapatid, ay hindi na humantong sa mas malala pang away, no? Kasunod nito ay umalma rin ang mga kongresista sa naging pahayag ng dating Pangulo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Pumalag ang palasyo sa mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihimok sa sandatahang lakas ng Pilipinas na magkaroon ng military action laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang press con kagabi, hinimok ni Duterte ang militar na umaksyon para sa anyay fractured government na tanging sila lamang anya ang makakapag-ayos. And good job naman ang naging tugon ng mga militar, no? Wag na daw silang isali sa mga ganyan. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nakakagulat ang garapalan na panawagang ito ng dating Pangulo. Patutsada ng kalihim, wala nang mas makasarili pang motibo sa panawagang mapatalsik ang kasalukuyang Pangulo para lang humalili ang kanyang anak sa pagkapangulo sa paraang paggamit ng masamang hakbang tulad ng pagyurak sa pagiging profesional ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa paghiling sa mga ito na tumalikod sa kanilang sinumpaang tungkulin. Para ako nanonood ng flip-top nito. Ang tindi ng ang tindi ng rebuttals siya. Para magtagumpay ang kanyang plano, hamon ng kalihim sa dating Pangulo, dapat nitong igalang ang konstitusyon. Dapat na rin anya nitong tigilan ang pagiging irresponsable. Hirit pa ng kalihim kay dating Pangulong Duterte, maghintay sa tamang panahon at sumunod sa tamang paraan, lalo't hindi katanggap-tanggap ang marahas na pang-aagaw ng kapangyarihan sa pamamagitan ng panawagan na magkaroon ng dahas para mapabilis ang pagkakaluklok sa pagkapangulo. Tapos naalala ko bigla yung sinabi ni VP Sara, no? Taong bayan nga nag-aklas. 'Di ba? Yung sinabi niya nung ipinapatay ng pamilya nila, 'di ba? Si Ninoy Aquino Jr., mga tol, si Benigno Aquino Jr. Naidawit, mga tol, no? Kumbaga parang may pakonting pakonting kalabit na nananawagan ng suporta sa taong bayan. Please lang, mga kapatid, no, mga taong bayan, no, gamitin na natin ang isip natin. Hindi na para humantong pa tayo sa haharangan ng EDSA, people power, mga ganung mga bagay, no. Grabe, iba na panahon ngayon. Diin naman ang kalihim na mananatiling tapat ang kasalukuyang administrasyon sa sinumpaang tungkulin at patuloy na tutugunan ng mga usaping pambansa para sa ikabubuti ng mga Pilipino na naaayon sa konstitusyon at rule of law. Patuloy din daw na itataguyod ng Marcos Jr. administration ang legacy nito sa harap ng sabayan ng Pilipino sa pamamagitan lamang ng mga makatarungan at legal na pamamaraan habang magpapatuloy ang Estado sa pagtindig at pagkilos ng buong tapang upang labanan ang lahat ng mga iligal na hakbang at hamon na
naglalagay sa panganib ng kapakanan at kaayusan ng bansa. Sa Kamara, pumalag din ang mga kongresista sa naging pahayag ng dating Pangulo. Imagine mo mga tol kung kikilusan mo yung militar. 'Di ba? Ibang ano 'yun. Katulad ng mga panahon ni ano yan, ni Cory yan, 'di ba? Yung mga kudeta na nangyayari dati. Mga tol, hindi magandang tignan 'yun. 'Di ba? Civil war, mga ganon, hindi magandang panawagan kasi talaga 'yan. Giit nila, imbis na manawagan para sa pagkakaisa, nag-uudyok pa umano ito ng pagkakawatak-watak. Yun nga 'di ba? Dapat pagkakaisa talaga, unity pa rin eh. No, kung hindi sila magkakaayos, 'di ba? Kung talaga magkaaway sila, at least gawin pa rin nila yung kanilang mga mandato. Halimbawa si VP, gawin pa rin niya yung trabaho niya as VP. President, gawin niya yung trabaho niya as president. Huwag na sila magpansinan, kung talagang pero ang dapat isinasaalang-alang nila mga tol, yung kapakanan ng bansa. Hindi yung tipong nananawagan ka pa para sa mga sundalo na ganito gawin niyo, ganyan ang gawin niyo, 'di ba? Lumang tugtugin na yan. Wala nang naniniwala, wala nang sasama dyan. Kasi ang taong bayan, mas maraming problema na kailangan ayusin, which is yun ang ginagawa natin ngayon. Wag na silang dumagdag sa problema ng bansa. Hindi, kung totoo naman sinasabi niya mga tol, no, ang bawat isa sa atin may problema ang kinakaharap, 'di ba? Baba ng sahod, mahal ng bigas, mahal ng mga bilihin, mahal ng gasolina, 'di ba? Tapos sasama ka pa ba sa mga ganong mga rally-rally? Kahit naman nung unang panahon pa yung panahon pa lang ni Marcos, ni Cory, mahilig na mga tao sa rally. Panahon ni Gloria, ni Erap, sino pa ba? Di ba may nagbago ba? Hindi naman talaga makakapagbago yung mga rally-rally na yan, mga tol eh. Di ba? Ang nagbabago lang, mga tol, kapag nagpauto tayo sa mga sinasabi ng mga politika na yan. Kasi sila rin naman ang makikinabang eh. Sila makikinabang sa mga ginagamit lang nila yung taong bayan, mga tol eh. Puwersa nila yun eh. Kaya nga tinawag na people power eh, di ba? Kahit na sino pang manawagan dyan, mga kapatid, kailangan natin magkaisa na lutasin na lang natin yung mga problemang kinakaharap ng bansa. I'm not sure if it should even be dignified with a serious consideration po, no? I also have full trust and confidence in our armed forces that they will stay true to their oath to protect and uphold the Constitution. Yung order na yon, yung suggestion na yon is very much against the Constitution, so I don't think even the AFP will take that seriously po. Hamon nila, wag nang iligaw pa ang issue. Sa halip, sagutin na lang ng anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte ang mga issue ukol sa kanyang confidential funds. This is another diversionary tactics, no? Para pagtakpan ng totoong issue na kinakaharap ng ating Vice Presidente. Tingin natin sa sobrang bigat, no, ng mga issue ngayon ng ating Vice President, kailangan niya ng tulong ng kanyang ama, no? Isa lang ang masasabi natin, no? I-explain lang niya kung paano ginamit ang confidential fund. Yun na yun. Mula PTV Manila, Ken. Alright mga kapatid, dako naman tayo sa ibang balita mula sa UNTV. At may panibago na namang kalaban itong si VP Sara. Sabi rito, QCPD nagsampa ng kaso versus VP Sara. Mga tol, bakit? Nagsampa ng kaso ang Quezon City Police District laban kay Vice President Sara Duterte sa Hall of Justice Building sa Quezon City. Kaugnay ito ng umano'y pagpigil ng pangalawang Pangulo sa paglipat kay Attorney Zuleika Lopez mula sa house custody papunta sa Women's Correctional sa Mandaluyong City. So, panoorin natin. Jed, may detalye na ba kaugnay sa kasong isasampa ng QCPD laban kay VP Sara? Formal na naghain na ng reklamo ang Quezon City Police District laban kay Vice President Sara Duterte at kaugnay ito sa umunoy pagpigil at panunulak ni VP Duterte sa mga pulis ng Quezon City. Nakaantabay tayo ngayon sa Quezon City Prosecutor's Office para sa karagdagan pang detalye kaugnay sa nasabing reklamo. Matatanda nitong weekend na nagkaroon ng komosyon na nangyari sa pagitan ng Vice Presidente at mga pulis nang i-transfer sa ospital si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez.
Samantala, nananatili pa rin sa Veterans Memorial Medical Center si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Lopez. Kahit yung mga ganitong senaryo, mga tol, matagal na rin natin tong napapanood, no? Elementary pa lang tayo, mga tol, bata pa lang tayo, kahit napaka-healthy ng isang alam mo yan, nasa ganitong mundo, nasa ganyang, pag nagbilang nakakasuhan, nagkakaroon ng sakit, nawi-wheelchair, mga tol. Ewan mo ba kung bakit, mga kapatid, no? At Special Disbursing Officer Gina Acosta, ayon sa pamunuan ng VMNC, patuloy na nakatatanggap ng medical care ang dalawa, ngunit hindi pa idinetalye ang lagay ng mga ito. Wala ring ibinigay na impormasyon kung kaya na ng dalawang opisyal na makadalo sa pagdinig ng Kamara sa darating na Biyernes, November 29. Siniguro naman ng VMMC na tuloy-tuloy ang kanilang hospital operation sa kabila ng presensya ng dalawang nabanggit na pasyente sa kanilang ospital. Anila mas nadagdagan lang ang seguridad sa lugar mula nang makonfine lang din ang mga ito. We assure everyone na hindi po nadidisrupt ang operations ng Veterans Memorial Medical Center na sa lahat ng kaganapan ngayon. Kami ay under sa Department of National Defense. So in terms of security, even before, ay talagang strict na po ang ating security dito at ngayon ay may karagdagan pang added layer of security para sa lahat ng patients admitted here in our institution sa ngayon. Aga kanina nga lang ay nakapasok na yung mga miyembro ng Quezon City Police District at inaabangan natin ngayon na makapanayam sila para nga sa detalye kung ano ba yung isinampa nilang kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Yeah. Ayan muna ang update, balik sa'yo, Aga. So hindi pa nasasabi kung anong kaso ang isasampa nila kay Vice President. Obstruction ba, no? Dahil hinaharang ma-serve nila yung, ewan ko, hindi natin alam, mga tol, kung anong klaseng kaso yun. Pero malamang sa malamang, mga tol, ang maituturo na naman dito si PBBM, no? Ganun talaga, mga kapatid. Alam naman natin yun eh. Pero sana nga talaga, no, ay magkaroon na ng pagkakaisa, no? Sabi nga ganun ni PBBM, wala naman daw sanang problema kung sasagutin daw ni VP Sara lahat-lahat. Pero ay, nako. Sabi nga gano'n ni Representative Marcoleta, bakit daw masyadong nakatutok lang sa isang tao eh. Marami naman daw government agencies nakatanggap din ng confidential fund. Pero anyway, mga kapatid, no, talagang lumalala ang problema dito sa politika natin, no, political drama, no. Bahala na lang sila diyan, basta sana tayo mga taong bayan, mga tol, manood na lang tayo. Panoorin na lang natin sila, pero sana wag na tayo mahikayat pa na makigulo pa sa kanila. Yun ang problema kasi, mga tol eh. Ginagamit kasi yung puwersa ng taong bayan para magkaroon sila ng puwersa din nila. Yung mga taong bayan na nagpapagamit, di natin alam kung bayad yung iba o talagang todong supporters lang sila. Mga tol, wala namang ikakabago ng buhay nila yan eh. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.